Bakit po sa pagtuturo ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay malimit gamitin ng katagang tunay na iglesia, samantalang hindi naman ito masusumpungan sa Biblia? At bakit hindi nyo matanggap na ang pagsampalataya kay Kristo ay sapat na upang ang tao ay maging kaanib ng katawan o Iglesia ni Kristo at maligtas? Maraming relihiyon, lalo na sa panig ng born again at mga grupong protestante ang nangangaral na si Jesus ang Kristo. Kaya't lahat sila ay mga kabilang sa Iglesia ni Kristo. Ang sagot po doon sa unang tanong niya, sa pagbibigay diin sa aming mga pagtalakay ay totoong ginagamit po namin ang katagang tunay na iglesia upang madistinggi po ang iglesyang kay Kristo sa mga grupong pangrelihiyon na nag-aangkin lamang. Hindi po isang bagong bagay ang pagbibigay diin o tindi sa katotohanan. Ang katunayan, kapatid na Romel, maging ang ating Panginoong Jesucristo ay gumamit po ng katagang tunay na mananamba. Opo. Na ito po ay mababasa po natin dito sa Juan sa 4 at 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito, kapatid na Romel, Opo. ang katagang tunay na mananamba bilang pagsalungat sa mga nagsasagawa rin po ng pagsamba, subalit hindi naman po tunay na mananamba o walang kabuluhan ang kanilang isinasagawang pagsamba. Sino po ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, kapatid na Leo, na bagamat nagsasagawa rin po ng pagsamba, pero mga hindi tunay na mananamba o walang kabuluhan ang kanilang pagsamba? Sa Mateo 15:9 ay ganito po ang pahayag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Nilinaw po ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Romel, at Opo. mga giliw po naming taga-subaybay, na ang mga hindi tunay na mananamba o ang mga walang kabuluhan ng kanilang pagsamba ay ang mga taong ang pagsambang isinasagawa ay nakasalig lamang o nakabatay lamang sa mga aral at utos ng tao at hindi po sa mga aral at utos ng ating Panginoon Diyos. Sa makatwid, malinaw po na ang mga tunay na mananamba, kapatid na Leo, ay ang pagsamba na nakabatay po sa mga aral at kalooban ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel. At mga kaibigan, sila po ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo o mga kaanib sa kanyang iglesia. At iisa lamang po ang iglesia na Opo. itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, na yan po'y mababasa natin sa Mateo 16:18. At ang iglesyang ito ay ang kanyang katawan. Nakasulat po yan sa Kolosas 1:18. Kaya mga kaibigan, ng alinmang iglesia na hindi po katawan ng Panginoong Jesucristo o hindi niya itinayo, ay hindi po tunay na iglesyang sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kaibigan, balikan po natin yung pangalawang tanong ni Miss Weng na ang sabi niya, bakit daw po hindi namin matanggap ang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo na sapat na upang ang tao'y maging kaanib sa katawan o iglesia ni Kristo at maligtas, katulad daw po ng mga born again at mga grupong protestante na nangangaral na si Jesus ang Kristo. Kaya lahat daw sila, kapatid na Leo, ay kabilang na sa iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, totoo po na hindi namin matatanggap ang aral na ang pagsampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo ay sapat na upang ang tao'y maging kaanib ng katawan o ng iglesia ni Kristo, sapagkat labag po ito sa mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Pero hindi po natin tinututulan, kapatid na Leo, na mahalaga po ang pananampalataya sa pag-anib sa loob ng tunay na iglesia. Opo, kapatid na Romel. Ang tinututulan po natin ay ang pagtuturo na sapat na raw po ang pananampalataya lamang
upang ang tao ay maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo at maligtas sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, kulang po ang pananampalataya lamang sapagkat mayroon pong ipinagagawa ang Panginoong Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya para sila ay maging Kanyang mga tunay na alagad o maging kaanib sa tunay na Iglesia na mababasa po natin dito sa Juan sa 8 at 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Kung mapapansin po ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig, kapatid na Romel, ang Panginoong Kristo ay muli pong gumamit ng terminong tunay. Ayon po sa Kanya, mga kaibigan, upang ang mga Hudyong nagsisisampalataya na sa Panginoong Kristo ay maging tunay niyang mga alagad, ay kailangan pong magsipanatili sila sa Kanyang mga salita. Hindi po niya sinabing, yayamang sumasampalataya na kayo sa akin, ay tunay na kayong mga alagad ko. Liwanagin po natin yung bahaging yung kapatid na Leo. Opo. Ano po ang katumbas nung binanggit ng Panginoong Kristo na manatili sa Kanyang mga salita? Ang babasahin po natin ay dito rin po sa Juan sa 8:31. Subalit dito po natin babasahin sa Magandang Balita, Biblia. Pakinggan po natin. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ang katumbas po ng pananatili sa salita ng Panginoong Kristo ay pagsunod po sa Kanyang mga salita. Kaya mga kaibigan, para po magkaroon ng kabuluhan ang pananampalataya, kailangan po itong lakipan ng pagsunod sa mga aral ng Panginoon Diyos na itinuro po ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang isa sa mga gawa na ipinagagawa po ng Panginoong Kristo sa mga tao para po ang tao ay maging alagad niya at mapabilang po sa Kanyang katawan at iglesia at para po maligtas? Sa Juan 10:9, dito po sa Revised English Bible, ay ganito po ang kanyang pahayag sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ayon po sa Panginoong Kristo, kapatid na Romel, Opo. at mga giliw po naming taga-subaybay, ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo ay magiging ligtas. At ang kawan po na tinutukoy ng Panginoong Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kagaya po ng pinatutunayan ni Apostol Pablo dito po sa Gawa 20:28, dito po sa Bibliang isinali ni George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa ating wika o sa wikang Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Kaya mga kaibigan, kung nais po ng sino man na siya'y mapabilang sa Iglesia ni Kristo at maligtas sa araw po ng paghuhukom, ay kailangan pong pumasok siya sa loob ng Iglesia ni Kristo at hindi po sasampalataya lamang sa ating Panginoong Kristo. Balikan lang po natin, kapatid na Leo, yung Opo. isa pang tanong ni Miss Weng. Ano Opo. po? Ang sabi po niya, yun daw mga nangangaral na si Jesus ay ang Kristo, katulad po ng pangkating born again at Opo. ng iba pang grupong protestante, ay kabilang na raw po sa Iglesia ni Kristo. Sang-ayon po ba sa Biblia yung paniniwalang yon? Hindi po sang-ayon sa Biblia ang paniniwalang iyon, kapatid na Romel, sapagkat, mga kaibigan, iisa lamang po at hindi po marami ang iglesyang katawan ng Panginoong Kristo na siya pong Iglesia ni Kristo. Kagaya po ng ating mababasa dito po sa Kolosas, sa 1 at 18. At siya ang ulo ng katawan,
sa makatwid bagay ng iglesia. At ang iisang iglesia ni Kristo, na katawan ng Panginoong Kristo, ay nagtataglay po ng mga katangian na mababasa po natin dito sa Efeso, sa 4 hanggang 6. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya mga kaibigan, hindi po makatwiran at labag pa sa aral ng Biblia na ang iba't ibang relihiyon na nagpapakilala pong Kristiyano Opo. na magkakaiba ang doktrina, magkakaiba po ang pananampalataya, magkakaiba rin ang Diyos na kinikilala at ang paraan ng kanilang paglilingkod ay magsasama-sama para bumuo sa tunay na Iglesia ni Kristo.